Ang pagsamo natin ay God called Abraham for new beginnings. God called Abraham for new beginnings. Ano po ibig sabihin nun? Tinawag ng Diyos si Abraham para sa panibagong simula. Ang tanong, mga kapatid, ready na ba kayo sa bagong simula ngayong 2025? So pag sinabing bagong simula, maraming bagay, no? Maraming aspeto, no? Katulad natin sa SKK, bagong komunidad tayo dito sa Kalayaan B, tayo ay maglilingkod, no? Maraming mga bagay na hindi pa natin nakikita, no? At ipapakita pa lang ng ating Diyos. Ganoon din sa ating buhay ngayon, no? Sa mga estudyante, sa nagtatrabaho, no? Sa nanay, no? Sa senior. Marami pang mga bagay na hindi natin nakikita. Pero tayo ay dinala na ng Diyos, no? Ngayong 2025 from last year, di ba? Kanina nga sa mga pasalamat natin, di ba? No? Kayo ba ay ina-appreciate nyo ba na wala kayo sa banig ng karamdaman? No? Wala kayong malubang sakit, no? Siguro sakit lang sa bulsa, no? Pero mahirap yung mga may sakit na hindi nagagamot ng pera, di ba? Yung mga mayayaman, may cancer, di ba? Kahit gaano karaming pera, hindi nila madugtungan yung kanilang buhay. Hindi naman tayo natutuwa sa ganun, pero nagpapasalamat tayo kasi tayo ay may kalakasan. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang malakas? Tingnan mo yung katabi mo, kung mukhang pinagpala ng ating Panginoon. So, tingnan po natin dito, ano ba yung ating matutuhan sa kalagayan ni Abraham. No? Tandaan po natin, yung ating Panginoon, kapag gusto niyang iwanan natin yung isang bagay o ito yung buhay natin, siya po ay magkakaloob sa atin, no? Ng ating pangangailangan para tayo ay makapagsimula muli. Sino po gustong bagong simula? Kung hindi maganda yung 2024 mo, sinong gusto na bumawi ngayong 2025? Nakalikin si Nanay Senny, mukhang babawi ito sa 2025, no? Sabi ni Nanay Senny, sandali lang, ha? Tayo mo ako, babawi ako. No? So, kung medyo mahina ang kita, last 2024, no? Mas malakas ang kita. O, sa mga estudyante, kung mahina yung grades, no? Mas lalakasan, no? Tatakasan yung grades, no? So, iba't iba man yung ating kalagayan, estudyante, anak, asawa, nanay, no? Nagtatrabaho, no? Tandaan natin, no? Alam ng Diyos yung plano niya. Nauna na siya doon sa kinabukasan. Alam niyo ba yun? Na nauna na yung Diyos sa kinabukasan, alam niya na yung mangyayari sa atin. No? Kaya nga dapat magtiwala tayo sa ating Panginoon. Si Abraham, sa tingin niyo ba madali yung desisyon ni Abraham? No? Siya po, nung tinawag siya ng Diyos, galing sila sa Ur, yung kanyang pamilya. Tapos lumipat sila sa Haran, tapos doon sila namalagi. Mayaman sila. Ngayon, sa Haran, sabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka sa Kanaan, wala sa Haran. Ano po yun walang jeep, walang motor, no? Alam niyo ba paano maglakbay dati? Hindi sa kamelyo. Yung kamelyo po, lagayan lang yun ng mga bagahe. Naglalakad lang po ang tao noon sa panahon ni Abraham, ang ancient civilization. By foot, ibig sabihin, lakad talaga. No? At yung Haran, Kanaan, napakalayo po nun. No? Hindi lang isang buwan siguro naglakbay si Abraham. So, madali ba para kay Abraham? Kayo ba, sino mahilig mag-travel dito? Siguro makmak, may motor, kaya syempre, matik na, no? Right. Sino gusto mahilig, anong gusto niya? By air, sa aeroplano, o sa lupa, sa dagat, di ba? Sa bus, o may barko, sabi nga kay Makmak. No? Hindi, walang ngayon mag-travel, tricycle. Sa palengke, balikan na palengke. No? Pero, ang tanong, mga kapatid, paano yung Diyos nagsabi sa inyo, o alis kayo dyan sa lugar mo, daling ka rito. Lipat kita rito. O hindi gano'n, diba may pinapagawa sa iyo. No?
Sabi ng Panginoon, 6 years ka nang dumadalo sa SKK, panahon na para maglingkod ka sa Kanya. No? Pwede ka nang mag-serve, no? May mga ministry na pwedeng magturo, no? Pwede mag-Bible study, maging Bible study leader ka. Pwedeng pulpit, no? Susunod sana, meron ka pa pulpit dito, no? Pulpit leader, diba? Di ba pa, alam yan, pulpit leader, parang MC, no? Ang maging MC. Lalaki o babae, pwede. Yung magpapadali ng programa natin. So, paano yung kung utusan ka ng Lord na parang mahirap gawin? Ano ba yung mga iniwan ni Abraham sa tingin nyo? Ano yung mga iniwan niya? So, iniwan niya yung comfort zone niya. Pag sabi comfort zone, sa bahay niyo, ano yung pinaka-comfort zone? Yung paborito niyo yung lugar. CR, kitchen, kwarto, o yung higaan, no? Di ba meron kang lugar na parang gusto mo talagang speaker, o kaya GM, no? Yun yung comfort zone mo. Paano yung paborito mong unan, kinuha sa'yo, no? O sabi ni Lord, tapo mo na yung paborito mong unan mo. No? Hindi kayo kumot mong paborito, o yung higaan mo. No? O yung yung kitchen mo, tanggalin mo. No? Paano yun? Diba? Susunod pa tayo sa Panginoon. Example lang yun mga kapatid. No? Ano pa yung mga kailangan iwan ni Abraham? Kanyang mga kapitbahay, no? Kanyang kamag-anak, mahal sa buhay, no? Mga best friends niya, no? Iniwan niya. No? At hindi yun madali. Diba? Kahit naman kayo siguro pag lilipat kayo, kami kasi naranasan namin, ilang lipat na ba tayo? 4 na lipat, no? Naiiwan. May mga naging kakilala kami, no? Pero dahil may Facebook ngayon, okay pa rin, parang hindi mo mamimiss, no? Yung kaibigan mo kasi connected pa rin sa Messenger. Pero sa panahon ni Abraham, wala yun. At hindi niya alam kung babalikan niya pa yung mga tao doon. Walang sinabi yun sa kanya na babalik ka pa. No? Ano pa? Yung kanyang material na posasyon. No? Kasi nga, mayaman sila. No? Meron silang mga... Dati ang yaman sinusukat sa dami ng mga livelihood. Baka, asno, tupa, no? Wala pang mga dati, yung pera. No? So marami silang ganon. Marami silang mga alipin, nabanggit yan, alipin, di ba? Iiwan niya yun. No? O halimbawa, sabihin ng Panginoon sa'yo, iiwan mo yung bahay mo. Punta ka dito, ibenta mo yan, mag-mission ka. Di ba? Kahit yung bahay natin maliit, pero hindi pa rin madaling i-give up yun, di ba? No? Siyempre, pinaghirapan natin yun. Ano pa? Yung buhay niya doon sa lugar na yun. No? Saan ka ba, kumbaga, komportable kang, mabuhay. Saan lugar? Meron ba kayong favorite na lugar? Si Ate Jen siguro sa Palawan, kasi ganda ng Palawan, no? Taga Palawan. Mahal lang doon, no? Ikaw na, Iseni, may paborito kang lugar? Manila, probinsya? Dito ka, mas gusto mo dito. Kumbaga, malaya. Yung malaya ka, no? Yung walang alala, talagang mo. Kahit magpagulong-gulong ka, no? So, ako siguro sa, kalayaan, no? Kami, batang Sapa, no? Sa Sapa, yung paborito namin yung makpak, no? Ito, batang Sapa ka rin ba? Ikaw, meron? Meron kang pinaka-paboritong lugar? Cubao, wow. Ay, sa bahay, maganda kasi yung bahay nila sa Cubao. So, meron tayong ganun, di ba? So, iniiwan yun ni Abraham. No? Pinaiwan sa kanya ng Diyos. No? Minsan nga, yung mo lang, yung cellphone mo Pag sinabi na, benta mo na yan. Huwag ka na mag-cellphone. Kaya niyo ba? Di ba? Mahirap, no? Kahit ako, sabihin ko, mahirap kasi. Diyan ako po-promote ng gawain natin, di ba? Gamit na gamit yan, yung cellphone, di ba? Parang yan na yung buhay natin ngayon, yung cellphone. Maliban na lang kung si Makmak, hindi nagsiselfone. No? Bira mag-cellphone niya. So itong mga bagay nito, mga kapatid, ito yung mga iniwan ni Abraham. At nanampalataya siya agad sa Diyos. Pero kung babasahin niyo po yan, hindi niya pa ganun kakilala yung Diyos niya. First meeting nila ng Diyos niya. No? Nagpakilala sa kanya yung Diyos, no? Na si Yahweh. Ibig sabihin, sa wikang Hebreo, ay Almighty God.
pinakamakapangyarihang Diyos. Kasi sa panahon nila, maraming Diyos-Diyosan. Kaya doon binigyan din ni Yahweh yung kanyang pangalan. No? I am the Almighty God. Ako yung pinakamalakas, pinakamakapangyarihang Diyos sa lahat ng Diyos-Diyosan na kilala mo. No? Kasi yung pinanggalingan ni Abraham, ganun din, maraming Diyos-Diyosan din doon. Yung tatay niya nga, ay gumagawa ng mga Diyos-Diyosan. No? Kaya kasi Abraham, tinawag natin ama ng pananampalataya. Ngayon ang tanong, kayo ba? Pag may sinabi ba sa inyo yung Panginoon o may pinaramdam sa puso nyo, yung Panginoon naman kasi hindi naman yan magsasalita sa atin. Nagsasalita yan sa puso natin. Diba? Sa isip natin. No? Pag may pinagawa ba sa inyo yung Panginoon, maniniwala ba kayo na tutulungan niya kayong gawin ito? No? Alang-alang sa kanyang kalooban? Iiwan niyo ba yung mga bagay para sumunod sa Panginoon? Yung mga bagay na kailangan? Alam niyo po ba na merong cost, merong halaga yung pagsunod sa Panginoon? No? Mamaya pupuntahan natin yan. Pero ano muna yung tugon ni Abraham? Kung binasa natin to yung Genesis, simple lang, sumunod siya sa Diyos. At kung babasahin nyo, ewan ko kung napansin nyo, no? Ang pangalan niya Abraham, tapos nung nakipagtipan niyo sa kanya, ang pangalan niya ay naging Abraham. No? Mula sa Abram, naging Abraham. Sa English, ganun din. Abraham to Abraham. Ibig sabihin, binigyan siya ng Diyos ng bagong pagkatao, bagong identity. No? Bagong nilalang na si Abraham. Hindi na si Abraham na siya. Tayo din, binigyan tayo ng bagong identity ng Panginoon nung tayo ay nakipag-isa sa Kanya. Di ba sabi sa sulat ni Pablo, 2 Korinto, Kabanatang 5:17, tanda ba natin yun? Kaya ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Tingnan mo yung katawin mo kung mukhang bago ba? No? Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Yung sinasabing bago, hindi sa mukha. No? Joke ko lang yun ha. Yung loob, yung nagbago. Yung loob natin yung bago. Nagbago na yung mga pananaw mo, yung ninanais mo, hindi na puro lupa. No? Tumitingin ka na ngayon sa langit. No? Kaya kapag nagbago na tayo, yung lupa, secondary na lang. Priority natin yung langit. No? At natutuwa ko sa inyo kasi nandito kayo, no? Sa bago nating venue. No? Ibig sabihin, nagpapahalaga kayo. No? Kasi yung pagpunta lang dito, pagpapakita yan, action yan ng pagsamba sa Diyos. Diba? Kahit saan naman pwede natin sambahin yung Diyos diba? Pag uwi natin, pwede natin sambahin yung Diyos sa bahay natin Pero yung nagtitipon, yung mga mananampalataya, nagsama-sama, no? Sinabi rin yun ng Panginoon. No? Huwag niyong kaligtaan ang pagtitipon. Utos din niya ng Panginoon. No? Kailangan natin magpalakasan, no? Tayong mga mananampalataya. Kasi pag sumama ka sa iba, na ang pananaw ay sa mundo lang, ang mga payo na makukuha mo, pang mundo lang. At minsan yung mga payo pang mundo ay hindi nagdudulot ng mabuti. Iba yung payo na galing sa taas. No? Hindi dyan sa third floor, ha? Sa Panginoon. No? Dililinaw ka lang, basagin nyo dito, ha? So, sabi niya Apostol Pablo, no? Sa Galatia, Kabanatang 2, Talatang 2, sapagkat ako ipinako na kay Kristo, sabi niya. Namatay na ako kay Kristo at ang buhay ko ngayon, hindi na ako yung nabubuhay kundi si Kristo na. Ano yung kabayaran ng pagsunod sa Panginoon? Kailangan merong mamatay. Tayo yung mamamatay ba? Kailangan mamatay yung ating lumang buhay, lumang pagkatao. No? Sabi ni Pablo sa Galatia, ang magnanakaw, huwag na magnakaw. No? Ang dito, sumasamba sa Diyos-Diyosan, huwag na sumamba sa Diyos-Diyosan. No? Marami siyang sinabi ron. No? Hindi ko na yun isa-isahin. Pero alam ko na naiintindihan niyo yung aking binabanggit, mga kapatid, no? Na yung ating lumang buhay, dapat mamatay na yun. At ang ating ipamuhay yung bago na. No? Kasi actually may bago na talaga kayong buhay. Minsan nalilimutan lang natin siya pamuhay. No? Parang kunwari pulis ka, di ba, naka-uniform ka, pulis ka. Ngayon, pag inubad mo yung uniform mo, minsan nalilimutan mo, pulis ka pala, no? Di ba? Nakikisama ka sa mga ganun, parang ganun, no? Kaya importante yung
fellowship na tinatawag, pagsasama-sama ng mga mananampalataya upang paalalahanan ng isa't isa, palakasin ng isa't isa, no? Sa ating bagong buhay kay Kristo. Kaya yung mga lumalago, yung mga dumadalo sa gawain, yung mga nagpapasakop, yung mga sumusunod, yun yung lumalago sa Panginoon. Paano ka lalalo kung wala ka dun sa gawain? Diba? Paano mo makikilala yung Diyos kung hindi mo nang binubuksan yung kanyang salita? At paano mo ito maintindihan kung wala nagtuturo sa iyo? No? Alam niyo po ba na hindi rin basta-basta ang magbigay ng kahulugan, no, sa salita ng Diyos. Profession din po ito. Diba? Kaya nga nag-aaral yung mga pastor ng 4 years, no? Tapos may masteral pa, may doctoral pa, para maibigay sa atin, no, yung tunay na kahulugan o katotohanan ng salita ng Diyos. Ngayon, kung kayo po si Abraham, ano ba yung magiging tugon nyo sa Panginoon kaya? No? Kuwari si Jaylen, si Nene, kunwari, no? Pinalipat sa Pasay. No? Layo, no? Pasay, hindi mo alam, no? Pinapalipat kayo. Ano yung mararamdaman mo yun? O si Jaylen, pinalipat ng Cubao. No? Eh, syempre, dito yung mga tropa niya. No? Ano kaya mararamdaman mo? O si Kuya Makmak, pinabalik ng Pasig. Diba? Dating Pasig yun. Ano kaya mararamdaman natin? No? Alam niyo, hindi madali yung ginawa talaga ni Abraham. Parang madali na pag binasa. Pero pag sa totoong buhay na, pag sinabi ng Diyos, susunod ka ba talaga? No? Alam niyo, hindi po aksidente na nasa SKK kayo, na nagkakilala tayo, nakikita tayo. Ibig sabihin, may pinapagawa po yung Diyos sa inyo. No? Ibig sabihin, tinatawag din kayong maglingkod sa Kanya. Hindi sa kaparaan ng tulad ni Abraham. No? Ang paglilingkod ngayon ay nauwi sa iglesia, di ba? Sa church. No? Yung body of Christ, tayo yung body of Christ. Pag nagsama-sama tayo, tayo yung katawan ni Kristo. No? Ang iglesia po ay hindi yung building. No? Ang definition ng iglesia, a group of believers saved by grace. Grupo ng mga mananampalataya na naligtas sa biyaya ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng word na church o iglesia sa Tagalog. Sa salitang Grego, sa original na salita na wika ay ekklesia. Ekklesia. Tayo po yun. Church tayo ngayon kasi nagsama-sama tayo na ang layunin natin yung ating pagsamba sa Diyos. You are the church, mga kapatid. Kayo po yun. Kayo ang templo ng Diyos. Nasa inyo si Kristo. So, si Abraham po, tinawag ng Diyos para sa bagong panimula, para nga nag-restart ng cellphone. Marunong ka mag-restart ng cellphone? Yes. Di ba? Nagbabago siya ulit, no? Kung may mga virus na mawawala. Tsaka matagal, di ba? Hindi agad-agad, no? Na nag-o-on. Sana, nainip pa tayo. Tagal na pa nito. Sira na ba? So, maya-maya pa mag-o-on siya. It takes time para mag-restart. Ganun din po sa ating buhay. It takes time para mag-transition tayo sa 2025-2025. Alam niyo, iwan nyo na yung mga maling nagawa natin ng 2024. Wala nang record yun. No? Si Lord kasi ang tinitingnan niya yung present yung ngayon. No? Pinatawad na tayo ng Panginoon, namatay pa nga siya sa krus para sa ating mga kasalanan. Kaya huwag isipin yun, grabe nagawa ko last year. Paano ba yan? Hindi, kalimutan mo na yun. Ang importante yung decision mo ngayon. Ano yung magiging decision mo? Maglilingkod ka na ba sa Panginoon ngayong 2025? Alam niyo yung paglilingkod po, wala po yan sa edad. No? Kahit itong mga kabataan, pwede sila maglingkod. No? Sa sambarkada, no? Sa scholarship. No? Si mama, pwede siyang mag-usher dito. Alam niyo yung usher, yung sasalubong, kakamayan yung mga no? Pwede natin yan. O di kaya mag-palpit dito. Mag-volunteer teacher sa SEDA leaders. No? Marami po tayong pwedeng gawin. Ang katotohanan na may tatawid po natin dito sa ating modernong panahon. God's call for new beginnings means to leave our old life and live as a new man for His will and glory alone. Yung pagtawag po ng Diyos sa bagong panimula, ang ibig sabihin po nito, pag-iwan ng ating lumang buhay. No? At pagyakap dun sa bagong buhay na binibigay sa atin ng Diyos. Nasa atin na yun, mga kapatid. Kailangan lang natin i-push the button. No? I-turn on mo lang yung bagong buhay mo. No? Activate mo. No? Kasi hindi naka-activate Parang sa game, no?
Yung marami kang life, di ba? Activate mo lang yung new life. No? Pero isang sikat na personalidad, si Corrie ten Boom, narinig niyo na ba yan si Corrie ten Boom? Siya po ay anak ng Swiss watchmaker. Ito pong pamilya nila, tinulungan nila yung mga Hudyo para makatakas kay Hitler. Kasi si Hitler, yung lahat ng Hudyo, pinatay sa gas chamber. Nabalitaan niyo ba yan? No? Sa pagtulong nila Corrie ten Boom, yung pamilya nila ay inatake ng mga Nazi, yung mga sundalo ni Hitler. At sila po ay nahuli. Dinala sila sa concentration camp. No? Ito ay kulungan. No? Kulungan po ng mga magubagsik na Nazi. No? Yung mga babae doon, nire-rape, pinapatay. No? At si Corrie ten Boom, survivor yan. No? Marami siyang nasulat doon. Nagpakita yung Diyos sa kanya doon. No? Sa kanyang mga karanasan. Sabi niya, never be afraid to trust an unknown future to a known God. Sabi niya, sa Tagalog, huwag daw tayong matakot na magtiwala sa isang kinabukasan na hindi pa natin nakikita. Kapag meron tayong kakilalang Diyos o kilala natin yung Diyos sa buhay natin. So, January pa lang ngayon, February, hindi natin alam mangyayari. March, April, no? Hanggang December, hindi natin alam. No? Pwedeng maganda, mabuti, depende sa ating pagtugod. No? Pero siguro, kung last year, kulang tayo sa pananampalataya, siguro subukan natin mas damihan yung pananampalataya natin. At alam nyo, pag ginawa natin yun, tulad ni Abraham, may pangako niya sa kanya, pagpapalain kita, sabi, I will bless you. Gusto nyo bang i-bless kayo ng Panginoon? Totoo po yun ha. Ang buhay natin, hindi siya nakasalalay sa malas at swerte. Nakasalalay siya sa ilalim ng grasya at kalooban ng Diyos sa buhay natin. At yung blessing po, totoo yun. Pag sinabi mo araw-araw, wala kang pera, totoo po yun, wala kang talagang pera. No? Kami po, sinasabi ni Mama, totoo yun, napakahirap namin. No? Pero nung nakilala ko yung Diyos, may tinuro sa akin yung pastor ko, sabi niya, tuwing umaga sabihin mo to, I am blessed. I am blessed, pinagpala ako ng Diyos. Alam niyo, unti-unti kami kinangat ng Diyos. No? Hindi ko na lang namalayan bakit naalis na kami dun sa tabi ng sapa. No? Yung mga kapatid ko, nakagraduate ng college, nagkaroon ng magandang trabaho. Ako na lang hindi ko mag-graduate eh. No? Yung po, pero pag-graduate na rin ako yung sa theology, sa pastoral. Kasi nagpahuli ako, talagang pinauna ko yung mga kapatid ko. Siyempre panganay, kailangan natin mag-sakripisyo. Panghuli, pagtatapos, alam ko po na nagagalak tayo ngayong taong 2025 kasi siyempre, hindi dito tayo di ba? Isang kagalangan po yan. Pero gusto ko pong maggulay-gulay tayo. Ano ba yung mga bagay na kailangan na talaga natin tuluyang iwanan? No? Huwag na natin galin dito sa bagong taong 2025. Yung mga nagpapabigat sa atin. Sabi ng Lucas 14, basahin mo sa Tagalog. Lucas 14, verse 33. Yung Panginoong Jesus po yung nagsasabi dito. Verse 33, sabi dito, gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Yun po yung halaga ng pagsunod sa Diyos. No? Kailangan mong talikuran yung luma mong buhay. For example, dati, halos buong araw ko nasa basketball ako. No? Ngayon, nag-basketball pa rin ako pero mas priority ko na yung Diyos. No? Mas inuuna ko na yung Diyos sa buhay. Kayo ba? Ano ba yung mas una sa inyo? Si Mama, ang unang-una sa kanya, kabuhayan namin. Siyempre, single mother siya no? Pero nung natuto siya, na paglinggo, hindi siya magtatrabaho, atin siya, kasi yung pastor namin pumupunta sa bahay namin, doon, sa Pastor Greg. Pupunta tayo sa bahay namin, doon kami nagsimula. Nag-house church din kami, nagsambahay. At nung natutunan namin yon, si Mama, kahit paglinggo, hindi siya nagtatrabaho. Alam niyo, grabe yung blessing ng Panginoon, hindi namin mapaliwanag. Totoo po yun. No? Kasi pag gumagawa ka ng sarili mong paraan, papalpak yan. Pero pag yung Diyos yung gumawa ng paraan para sa buhay mo, magugulat ka na lang, di mo inaasahan, ganito pala. No? Pwede palang mangyari ito.
Eh sila makmak nga lang, nalipat sa taas eh. Di ba? Reblaki, di ba? Di natin. Oh, di ba? Blessing yun. No? Blessing yun. So, sa pagtatapos, mga kapatid, balikan ko lang, no? Ano ba yung mga dapat mamatay sa atin sa pagsunod sa Panginoon? Hindi literal na magpapatay natin sarili natin. Pwedeng mga habit o yung mga ginagawa natin, yung ating mga agenda, yung mga ating iniisip, no? Kung mga bagay na yan ay gumahand lang sa ating paglago sa Diyos, kailangan yan mamatay. No? Kailangan tayong magsakripisyo. Buhatin yung ating krus araw-araw. Yung sakripisyo natin, alisin yung mga bagay na umahand lang. Kung katamaran, alisin yun. No? Panahon na mga kapatid, nakikita nyo naman yung nangyayari sa paligid, no? Sa Los Angeles ngayon, no? Sa California, di ba, yung hellfire, no? Grabe yun, no? Tapos yung hangin pa, no? Nagpapalala. No? Kasi meron doon isang ano sa Diyos, nag-mock tawag doon eh. Yung kumbaga nilait niya yung Diyos, no? Ng isang Hollywood star. Nalimutan ko pangalan ni J-Lo. Ha? Si J-Lo. Hindi ko masyadong baka pero yun ba kayo? Alam nyo, hindi mo talaga pwede Merong isang atheist, no? Merong isang atheist, sabi niya, pag sinabing atheist mo, hindi siya naniniwala sa Diyos. Sabi niya gano'n, yung Diyos mo, hindi niya kayang iligtas kahit yung itlog, sabi niya. Tapos yung atheist na yun, bumiyahe siya, meron siyang tray ng mga itlog, no? Yung kanyang truck na sinasakyan po, nabangga, no? Patay siya, wasak na wasak yung truck. Alam niyo kung ano na yung ligtas? Yung mga itlog. Opo, totoo mo yun, totoo buhay. Yung sinabi ng atheist. No? Tapos sino ba yung isa pang sikat na psychologist? Si Sigmund Freud. Si Sigmund Freud, sabi niya, dinedeny niya yung Diyos, si Sigmund Freud. Alam niyo isang araw, Sigmund Freud, namatay po siya, yung utak niya huminto sa pag-function. Bigla siyang bumagsak sa isang university. Kung saan professor siya. Sigmund Freud, i-search nyo si Sigmund Freud, no? Napakatalino po nun sa psychology, father of psychology. Dininay niya yung Diyos. Nangilabot ka. No? Nag-stop yung utak niya. Nag-stop. Patay agad siya, bagsak siya, black na siya, gano'n. So, hindi talaga, alam niyo ang Diyos ay makapangyarihan. Si Herodes, no? Kinuha niya yung glory ng Diyos sa Bible, sa Lucas. No? Alam niyo, inuod siya. Namatay siya. Sabi doon sa Bible, sa Lucas. Inuod siya bigla at natumba siya, namatay siya. Kaya yung pagsamba sa Diyos dapat igalang. No? Kasi ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At tandaan natin, no? Ito na po yung panahon para maglingkod sa ating Panginoon. Malapit na yung kanyang pagbabalik. No? Kahit konti tayo ngayon, kung tayo ay maglilingkod sa Diyos, alam niyo, dadami tayo. Magmumultiply tayo. Baka siksikan tayo dito. No? Siksikan tayo dito. No? At naniniwala ko na kayo yung pinili ng Diyos sa unang gawain ngayon ng SKK 2025. Kayo yung dito, mga kapatid. No? Sa dinami-dami ng members ng SKK, 14 families, kayo yung dito ngayon. No? Maaaring wala kayong tiwala sa sarili nyo, pero yung Diyos may tiwala sa inyo. So, nawa ay yung tanong, balik ko sa inyo, no? Handa na ba kayo sa bagong pasimula? Ngayong 2025, no? Baka gusto ng Diyos, bago na yung buhay niyo. Hindi na yung dati. No? Hindi na yung dating ginagawa niyo. Kundi bago na, para sa Kanya na. Para sa Panginoon na. Pwede ba tayo tumayo at pagbukas tayo sa panalangin? Panginoon, salamat po sa hapon na po, sa inyong mensahe namin napakinggan. Salamat sa buhay ng bawat isa, sa kanilang paglalaan ng oras, Panginoon, upang makinig sa inyong salita. Pagpalain niyo, Panginoon, yung bawat kapatid na kasama ko ngayon. Hindi ko na isa-isa yung kanilang pangalan, pero kilala niyo sila, O Diyos. I pray for blessing sa pan-blessing sa kanilang buhay, Panginoon. Lahat ng mga problema, kabigatan, sakit, karamdaman, Panginoon, mga banta ng kaaway, palayasin niyo sa kanilang buhay sa pangalan ni Jesus, O Diyos. At pagpalain niyo sila, Panginoon, pag alis nila ng lugar na ito, Panginoon, ay mararanasan nila yung pagpapala, yung proteksyon, Panginoon, yung victory, yung tagumpay, Panginoon, sa buhay nila. In the name of Jesus, Panginoon.
Maging yung mga kabataan, Panginoon, gawin niyo silang matagumpay sa kanilang pag-aaral, sa kanilang studies, Panginoon. Give them good grades, Panginoon, good health. Ilayo niyo sila sa dengue, Panginoon. Kayo, Panginoon, yung magpala sa mga kabataan ito, Diyos, na nakarinig ng mensahe niyo ngayon. Nawa ito'y mag-alab sa kanilang puso at gamitin nila sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat po at samahan niyo kami sa nalalabing bahagi ng aming panambahan. Huwag dalangin sa pangalan ni Jesus. So, diretso na tayo sa banal na hapunan.